Ang Bulacan ay kilala bilang puno ng kasaysayan at yaman ng kultura, ang nagluwal sa mga dakilang alagad ng sining at ng panitikan. Mula sa mga makata at manunulat na humubog sa ating pambansang kamalayan hanggang sa tradisyong buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang ipinagmamalaking panitikan, tao at tradisyon ng Bulacan. Unang-una sa tala ng mga dakilang Bulakenyo ay si Francisco Balagtas, tinaguriang ama ng panitikang Pilipino. Siya ang may akda ng walang kamatayang Florante at Laura. Isang obra maestra ang isinulat sa kabila ng hirap at panunupil noong panahon ng mga Kastila. Sa kanyang mga tula, ipinakita ni Balagtas ang kanyang pagnanais para sa kalayaan, hustisya at pagmamahal sa bayan. Mga temang hanggang ngayon ay buhay sa ating puso. Sunod nito ay si Marcelo H. del Pilar, isang manunulat, revolusyonaryo, kilala sa kanyang mga pahihagang Diaryong Tagalog, La Solidaridad. Siya ay naging tinig ng mga Pilipino sa panahon ng kolonisasyon, gamit ang kanyang panulat upang labanan ang mga mapang-abusong Kastila. Isa pang mahalagang ambag ng Bulacan sa panitikang Pilipino ay ang pagkakabuo ng balagtasan. Pinangalan kay Francisco Balagtas. Ang balagtasan ay isang uri ng pagtatalo sa anyo ng patula. Noong 1924 sa Bulacan, unang isinagawa ang balagtasan bilang isang sining ng formal na debate, kung saan sinagisag ang talino at husay ng mga Pilipino sa pagpapahayag. Isa rin sa mga itinatangi ng mga Bulakenyo ay ang kanilang kontribusyon sa mga comics. Si Tony Velasquez, ang tinaguriang ama ng comics ng Pilipinas, ay nagpasikat sa maraming tauhan tulad ni Kengkoy na tumatak sa kultura ng masa. Sa panitikan ng Bulacan, hindi lamang ang kaisipan ng mga makata at manunulat ang naisaasalim, kundi pati na rin ang kanilang mga makabayang at relihiyosong kultura. Ang mga Bulakenyo ay kilala sa kanilang malalim na pananampalataya na makikita sa kanilang mga selebrasyon tulad ng Santa Cruzan at Mahal na Araw. Taon-taon ang mga pista tulad ng paggunita sa ating mga bayani, lalo na kay Marcelo H. del Pilar at Gregorio del Pilar, ay nagbibigay pugay sa mga ambag ng Bulakenyo sa kalayaan ng Pilipinas. Sa ganitong paraan na ipapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon ang diwa ng kabayanihan. Kabila ng pagbabago ng panahon, patuloy na namamayagpag ang panitikan sa Bulacan. Sa kasalukuyan ng mga bagong manunulat at makata mula sa lalawigan ay umahabi ng mga bagong kwento at tula na sumasalamin sa buhay, kultura at hamon ng makabagong Pilipino. Ang mga tula, dula at maikling kwento ng mga Bulakenyo ay nagsisilbing tulay upang ipagpatuloy ang makasaysayang tradisyon ng pagsusulat. Ang mga literary festivals at paligsahan ng balagtasan ay muling binubuhay upang ipamalas ang husay ng mga batang manunulat at makata. Ang makulay na kasaysayan ng panitikan ng Bulacan ay patuloy na humuhubog ng mga alagad ng sining na nagpapaalala sa atin na sa bawat tula, dula o kwento na nanatiling buhay ang mga diwa ng isang bayan na nagmamahal sa kultura, kalayaan at katotohanan. Sa panitikan at tradisyon ng Bulacan, makikita natin ang malalim na pagkakaugat ng mga Bulakenyo. Sa kabila ng lahi at bayan, ang kanilang mga akda at tradisyon ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan,
kundi patuloy na humuhubog sa ating pagkatao bilang mga Pilipino.